Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Naging emosyonal ang pagbabalik ni Jordan Adams sa San Miguel matapos magdesisyon ng koponan na palitan siya sa kalagitnaan ng Governor's Cup. Pinatahimik ni Adams ang buong crowd ng Smart Araneta Coliseum matapos siyang kumamada ng 49 points at 11 rebounds para maitawid ang SMB sa panalo laban sa Phoenix. Bihirang mangyari ito sa isang import na matapos itapon na parang basura bigla na lang ulit pupulutin para mapakinabangan muli. Laking pasasalamat naman ng Beermen dahil hindi bumaba ang moral ni Jordan Adams. Sa kanyang interview matapos ang laro, sinabi ni Adams na hindi naman daw mabigat ang loob niya sa San Miguel Management sa naging planong palitan siya. Sinabi ni Adams na naiintindihan niya ang trabaho ng isang profesional na basketball player, lalo na nga ang pagiging isang import sa PBA kung saan kahit sino mang koponan ay maaaring palitan ang kanilang reinforcement sa kahit anumang oras kapag hindi nila nagustuhan ang performance nito. Gayunpaman, inamin ng import ng Beermen na sinabihan siya ng management na manatiling handa sa kabila ng desisyon na ilagay siya sa injured reserve list para ma-accommodate si Sheldon Mack na kanyang kapalit. Inamin naman ni SMB head coach George Gallant na sinubukan lang nilang mag-eksperimento sa pamamagitan ng pagdadala kay Sheldon Mack na sa tingin ng Beermen ay maganda pa rin ang pinakita matapos magtala ng 16 na puntos, isang rebound, isang assist, isang steal, at isang block laban sa NLEX sa kanyang una at huling laro sa PBA. Bagamat nailusot ni Mack ang SMB sa panalo laban sa NLEX, hindi na nagdalawang isip ang Beermen na ibalik na lang ulit si Jordan Adams. Tinanggap naman daw ni Adams nang walang alinlangan ng alok ng SMB na i-activate muli siya ng hindi masama ang loob ayon kay George Gallant. Hindi man lang nakitaan si Jordan Adams na nawala ng ganang maglaro sa kanyang pagbabalik, sa halip mas lalo pa itong ginanahan maglarong muli sa SMB. Kitang-kita naman na tuwang-tuwa ang mga teammates at buong coaching staff ng Beermen sa monster performance ni Adams. Samantala, madami naman ang nagsasabi na hindi naman daw import ang problema ng San Miguel kundi ang coach nila. Sa sobrang lalim kasi ng lineup ng SMB, hindi na daw kailangan pa ng isang malakas na import para lang mag-champion ang koponan. Halos lahat na lang daw kasi ng magagaling na player sa ibang koponan nakuha na naman nila kaya hindi na daw kailangan ng isang malakas na import. Kawawa naman daw yung mga magagaling na players na kinuha nila via trade tapos hindi naman daw mapakinabangan ng maayos ayon sa ilang PBA fans. Halimbawa na lang nga sina Jeren Teng, Vic Manuel, Mototwa at ang kanilang mga rookies na sina Evan Nava at Keith Jimenez. Hindi nga nagugustuhan ng mga SMB fans kung paano magpaikot ng player si Gallant. Bumabagsak tuloy ang moral ng kanyang mga player na nagiging resulta ng pagbagsak din ng laro nila. Malayong-malayo nga ito sa coaching style ni Coach Yeng Guiao ng Rain or Shine kung saan napapaikot lahat ang kanyang mga player at nabibigyan ng mahabang minuto. Madami na nga ang nagsasabi na tanggalin na si George Gallant sa SMB at humanap na lang ng coach na katulad ni Coach Yeng na magaling magpaikot ng manlalaro. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panunood. Kita-kits ulit tayo sa videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa videos na aking ipapalabas.